Magandang gabi mga kapatid, nandito po ako upang ibahagi sa inyo ang Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoong Hesus mga kapatid. NIV version po ang aking gagamitin. So ang sabi dito mga kapatid sa Romans chapter 1 verse 16 nang sabi, "Hindi ko ikinakahiya ang magandang balita tungkol kay Kristo. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya, una sa mga Hudiyo, ganun din sa mga hindi Hudiyo mga kapatid." Amen mga kapatid. Nung sabi dito mga kapatid na hindi natin dapat ikahiya na ibahagi ang magandang balita ng ating mahal na Panginoon dahil ito'y may kapangyarihan, no mga kapatid, ng Diyos na tayo'y maligtas mga kapatid. Lahat ng sumasampalataya sa ating mahal na Panginoong Hesus at sa kanyang banal na salita ay magkakaroon tayo ng kaligtasan mga kapatid. Hindi lang sa mga Hudiyo, ganun din tayong mga Hintil mga kapatid. Amen. Mga kapatid, basahin ko lang din mga kapatid sa John 3:16 ang sabi. Itong sabi mga kapatid sa John 3:16, "Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan mga kapatid." Amen. Ganun na lamang kalaki ang pag-ibig sa atin mga kapatid ng ating mahal na Panginoong Hesus, kung kaya't ibinigay niya sa sanlibutan ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo mga kapatid, upang tayo'y matubos sa ating mga kasalanan mga kapatid. Amen. At ang lahat ng sumasampalataya sa ating mahal na Panginoong Hesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan mga kapatid, at ito'y hindi mapapahamak mga kapatid. Amen. Ano nga ba mga kapatid ang Ebanghelyo? Ano ang aplikasyon nito sa ating buhay? At ano ang kahalagahan ng Ebanghelyo sa ating buhay mga kapatid? Amen. Basahin muna natin mga kapatid sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4 mga kapatid. Ang sabi dito mga kapatid, ito po ang sabi ng 1 Corinthians mga kapatid, chapter 15 verse 1 to 4 na sabi dito, "Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap hanggang ngayon at pinaninindigan ninyo." Amen. "Sa pamamagitan nito'y maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko, maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya." Amen. "Sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin, na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ayon sa kasulatan, inilibing siya, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan mga kapatid." Amen. So ito mga kapatid ang Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoong Hesus mga kapatid. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay inilibing, at si Kristo ay muling nabuhay mga kapatid. Amen. Ano nga ba ang aplikasyon nito sa ating buhay mga kapatid? Amen. Ito mga kapatid, nang kung si Jesus ay namatay, tayo din naman ay kinakailangan na pagsisihan at talikuran ang pagkakasala at magbalik loob sa ating mahal na Panginoong Hesus mga kapatid. B. Si Jesus ay inilibing. Tayo din naman ay kinakailangan na mailibing sa pamamagitan ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesukristo
upang yaong mga kasalanan na ating pinagsisihan ay mapatawad. Amen. At ito'y mabasa natin mga kapatid sa Acts 2:38 na ang sabi mga kapatid sa Acts 2:38. Sabi dito mga kapatid, sumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Amen mga kapatid. Malinaw mga kapatid na ang sinasabi dito mga kapatid na kinakailangan nating magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo mga kapatid upang ang ating mga kasalanan na ating pinagsisihan ay mapatawad mga kapatid. Ito'y mababasa po natin sa Acts 2:38 mga kapatid. Amen. Mga kapatid, ano nga ba mga kapatid ang kahalagahan sa pagsunod natin sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoong Hesus mga kapatid? Ito mga kapatid, mababasa po natin siya mga kapatid sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 na sabi, na maghihiganti sa hindi nakakilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus mga kapatid. Yun pala yun mga kapatid. Kung hindi tayo susunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus na narinig na natin mga kapatid, ang Panginoon ay maghihiganti sa mga tao mga kapatid na hindi naniniwala sa Diyos at sa mga taong hindi nagsisitalima o gubanap sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus mga kapatid. Amen mga kapatid. So, kailangan nating pagsikapan mga kapatid na sundin ang Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoong Hesus mga kapatid. Dahil ito ay mahalaga sa ating buhay mga kapatid. I-recap ko lang para mas maintindihan mga kapatid. Ang Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon ay si Jesus ay namatay, si Jesus ay inilibing, at si Jesus ay muling nabuhay mga kapatid. Una mga kapatid, si Jesus ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tayo din naman ay kinakailangan na magsisi at talikdan ang ating mga kasalanan. Amen mga kapatid. Si Jesus ay namatay mga kapatid dahil sa ating mga kasalanan upang matubos tayo sa ating mga kasalanan mga kapatid. Kung kaya't ang kinakailangan natin gawin ay tayo din naman ay talikdan ang ating mga kasalanan at magbalik loob sa ating mahal na Panginoong Hesus mga kapatid. Amen. Number 2, siya'y inilibing mga kapatid. Okay? Tayo din naman ay kinakailangan na magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo mga kapatid upang ang ating mga kasalanan na ating pinagsisihan ay mapatawad mga kapatid sa pamamagitan ng pagbabautismo sa tubig mga kapatid sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesukristo mga kapatid. At ito'y mababasa natin sa books ng Acts 2:38 mga kapatid. Amen. Number 3 mga kapatid, pagkatapos nating maganap ito mga kapatid, tayo ay makakalakad na sa panibagong buhay na may puspos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu mga kapatid. Amen mga kapatid. So, kung masunod natin kaya kinakailangan nating pagsikapan na sundin ang Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoong Hesus mga kapatid. Dahil malinaw naman ang sabi dito ng mga kapatid na maghihiganti ang Panginoon sa mga taong hindi nagkikilala o hindi tumatalima sa kanyang Ebanghelyo mga kapatid. Amen. Amen mga kapatid. So basahin naman natin mga kapatid sa 1 Corinthians chapter 6 verse 2 mga kapatid na sabi dito mga kapatid
ito mga kapatid, sapagkat sinasabi niya sa panahong ukol kita'y pinagkinggan at sa araw ng pagkaligtas kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Dapat kailangan na gawin ito ngayon. Amen. Malinaw na ang sabi dito no mga kapatid sa 1 Corinthians 6:2. No mga kapatid, na sa panahong ukol na tayo tumawag sa ating mahal na Panginoon, tayo pinakinggan ng ating mahal na Panginoong Hesus mga kapatid. Kaya kinakailangan na nang marinig natin ang Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon, kinakailangan natin itong sundin mga kapatid. Hindi bukas, hindi sunod na bukas, kundi ngayon mga kapatid. Amen. Dahil ang pagbalik ng ating mahal na Panginoon mga kapatid ay katulad sa isang magnanakaw na walang nakakaalam ni isa mga kapatid. So kailangan tayong maging handa mga kapatid upang sa kanyang pagbabalik ay naway hindi tayo maiwan mga kapatid, naway makasama tayo sa kanyang kaharian mga kapatid. Amen mga kapatid. Ang sabi nga sa Galatian mga kapatid, sa Galatian 3:27, ito na mga kapatid, sapagkat binautismuhan kayo sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo at mamuhay kayong katulad niya. Amen. Nung tayo na bautismuhan mga kapatid, excuse me, nung tayo na bautismuhan mga kapatid sa pangalan ni Hesus Kristo, ibinihis na natin sa ating buhay si Kristo mga kapatid. Kung kaya't kinakailangan na tayo'y lumakad na mga kapatid ng may kabanalan mga kapatid. Pagsikapan natin ito mga kapatid. Amen. Mga kapatid, na masunod ang kanyang mga salita mga kapatid. Dahil ito'y para lang din sa ating mga kapatid. Amen. Para sa tayo'y mailigtas. Amen mga kapatid. Ang sabi nga ng Efeso mga kapatid, ang sabi dito sa Efeso 4 or Ephesians chapter 4 verse 4 to 5, sapagkat iisang katawan lamang tayo na may iisang banal na espiritu at isa rin sa pag-asang ibinigay sa atin nang tawagin tayo ng Diyos. Iisa ang Panginoon natin, isang pananampalataya at iisang bautismo mga kapatid. Amen. Malinaw no ang sabi dito mga kapatid sa Efeso na isang bisis lang mga kapatid. Amen. Isang bisis lang na magkakaroon tayo ng kaligtasan mga kapatid. Walang iba mga kapatid kundi ang pagsunod natin sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon mga kapatid. Naway pagsikapan natin masunod ito mga kapatid. Amen. Maraming salamat mga kapatid. Naway mayroon kayong natutunan sa aking i-share na gospel patungkol sa ating mahal na Panginoong Hesus mga kapatid. Maraming salamat. God bless everyone.